Matapos ang matinding laban, hindi makapaniwala si Lin Tian sa narinig. Isang inapo ng Goblin King. Mabilis siyang nagtanong, totoo bang ikaw ay inapo ng Goblin King? Pero bakit mukha kang tao? Tumigil si Goblin Slayer sa kanyang paglalakad. Matapos huminga ng malalim, dahan-dahan siyang sumagot, marahil, dahil tao ang aking ina. At doon, nagsimula siyang maglahad ng kanyang nakaraan. Mula pa nang isilang siya, iba na ang kanyang anyo sa ibang goblin. Ang kanyang ina, isang tao, ay banihag ng mga goblin at ginawang alipin. Isa sa mga goblin na gumahasa sa kanya ay anak mismo ng Goblin King. Karaniwan, mahirap para sa mga high-level goblin na magkaanak, at kung magkaroon man, madalas na mahina ang mga ito. Pero siya ang taging nabubukod. Malusog siya, malakas, at hanggang ngayon, buhay pa rin. 10 taon na ang nakalipas mula ng personal niyang patayin ang Goblin King, ang mismong nilalang na nagtangkang pagsamantalahan siya. Pero hindi lang niya ito pinatay, nilamon niya ito ng buo. At sa sandaling iyon, isinama niya sa kanyang katawan ang dugong maharlika ng Goblin King, at sa gayon, natamo niya ang kakayahang kontrolin ang lahat ng goblin. Sa huli, pinuksan niya ang buong tribo ng goblin. Napangiti si Goblin Slayer, tila natutuwa sa kanyang kwento. Ngunit sa halip na humanga, unti-unting lumalim ang pag-aalala sa mukha ni Lin Tian. May kung anong mali sa kanyang isipan, isang baluktot na pananaw na hindi niya paganap na nauunawaan. Dahan-daang tinitigan niya ito at nagsalita, kaya mo silang kontrolin, dahil nasa iyo ang dugo ng Goblin King. Tumigil si Goblin Slayer, saka ngumiti ng mapanukso. Kapag gumagawa ako ng sandata, hinahalo ko ang dugo ko rito. Kapag tinamaan ng armas ko ang isang goblin, automatikong naitatatak sa kanila ang binhi ng kanilang kapahamakan. Simula noon, hindi na nila ako maaaring ipagkanulo. Ang tanging pagpipilian nila ay ang sumunod sa akin. Ipinaliwanag niya na habang iniisip ng iba na siya ay isang goblin hunter dahil sa kanyang matinding puot sa mga goblin, ang totoo, wala siyang pakialam sa paghihiganti. Ang dahilan kung bakit niya hinahabol at pinapatay ang pinakamalalakas na goblin ay dahil yun lang talaga ang gusto niya. Tahimik na pinagmasdan ni Lin Tian ang babae sa kanyang harapan. Mas naunawaan niya ngayon kung bakit ganito ang kanyang ugali. At sa isang banda, nakaramdam siya ng bahagyang simpatsya. Pero sa kabilang banda, alam niyang siya ang pinakamalaking panganib sa kanilang lahi. Kung magiging kalaban nila si Goblin Slayer, siguradong kamatayan ang magiging kapalit. Sa puntong iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Lin Tian. Sa mahinahong tinig, iminungkahi niya, mukhang pareho tayo ng interes, kung ganon, bakit hindi ka sumali sa amin? Sa halip na sumagot agad, biglang tumawa si Goblin Slayer, isang malakas at punong-punong aliw na halakhak. Ha, nakakatuwa ka. Akala ko matatakot ka sa akin, akala ko kakailanganin ko pang pilitin kang sumunod. Pero mukhang hindi na kailangan. Napalunok si Lin Tian. Hindi niya alam kung paano dapat sagutin ang babaeng ito. Napakaiba niya, napakapanganib, pero sa parehong pagkakataon, hindi mahulaan. Sa wakas, marahan niyang sinuot muli ni Goblin Slayer ang kanyang helmet. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo sa tribo. Para sa kanya, ang sitwasyon sa City of Light ay masyadong magulo, at mas magiging interesante kung siya mismo ang magiging spy para kay Lin Tian. Naguluhan si Lin Tian sa kanyang desisyon. Talaga bang ginagawa mo to ng kusa? Hindi lumingon si Goblin Slayer. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin niya, tumigil siya sandali at sinulyapan si Lin Tian. Sa malamig ngunit may bahid ng kasiyahang tinig, sumagot siya dahil pagmamay-ari kita. Siyempre, ako ang dapat na magprotekta sa'yo. Wala nang nasabi si Lin Tian. Tahimik niyang pinanood ang kanyang pag-alis, hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Ilang sandali ang lumipas, bumalik siya sa kanyang kuweba at sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong suriin ang kanyang stats matapos niyang pagsamahin ang kanyang lakas kay Goblin Slayer. Ngayon, ang kanyang level ay 55. Bukod sa mga title na taglay na niya, malaki rin ang itinaas ng kanyang base stats. Life, 1950. Attack, 650. Defense, 1450. Overall power, 2,200. Bukod dito, nakatanggap siya ng ilang bagong skills, kabilang ang No Sword Style, Kin, o Ice 18 Forms, Final Radiance, at iba pa. Tinitigan niya ang kanyang stats ng may pagkamangha. Sa isang iglap, lumakas siya ng hindi niya inaasahan, dahil lang sa pagsasanib nila ng isang goblin na may dugong maharlika.
Naputol ang iniisip ni Lin Tian nang biglang magkaroon ng kaguluhan sa mga bihag. Mukhang hindi pa patay si Earl matapos ang pag-atake ng mga goblin. Nang makita niyang buhay pa si Loader, agad siyang nagsimulang sumigaw. Pinsan, buhay ka pa, ha, ha, isa kang traidor, sinira mo ang dangal ng ating pamilya. Hindi nakapagtataka na kahit ang Sword Saint ay ayaw kang iligtas ng personal. Ngumiti si Loader ng malamig. Basura, dapat mong namnamin ang huling sandali ng buhay mo. Kita mo yang palayok doon. Mamamatay ka bago pa ako. Bago pa maunawaan ni Earl ang kanyang sinasabi, isang dambuhalang goblin ang lumapit sa kanya, marahas siyang hinablot, at walang anumang nagsimulang lumakad patungo sa malaking palayok na kumukulo sa apoy. Nagwala si Earl sa takot. Anong gagawin niyo? Huwag niyo akong patayin. Isa akong maharlika. Mabibigyan ko kayo ng maraming babae. Ngunit hindi natinag ang goblin. Patuloy nitong dinala si Earl papalapit sa kumukulong tubig. Sa puntong iyon, biglang nagsalita si Loader, iniutos sa goblin na huminto at hiningi na makausap ang kanilang pinuno. Dahil sa ingay, dahan-dahang lumapit si Lin Tian. Sa malamig na tinig, sinabi niya, matagal na rin mula noong huli kang nagsalita, asong walang silbi. Pero ngayon, nagulat mo ako. Diretsyong tiningnan siya ni Loader bago sumagot, palayain mo si Earl. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Nang marinig ito, nagliwanag ang mukha ni Earl. May pag-asa pa. Agad niyang tiningnan si Loader, puno ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Pinsan, nagkamali ako. Hindi ko dapat ikaw ang sinisi. Ako ang duwag. Ako ang walang silbi. Ngunit tinignan lang siya ni Lin Tian nang may pangungutya. Bihag ka. Ano ang karapatan mong magtakda ng kondisyon sa akin? Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Loader. Mula sa pagiging walang emosyon, ngayon ay nag-aapoy ang kanyang mga mata sa matinding galit at pagkamuhi. Putulin mo ang kanyang mga binti, saka mo siya palayain. Hayaan mong makabalik siya sa pamilya niya. Pagkatapos, magpapadala sila ng mas malalakas na mandirigma upang iligtas siya. Sa ganung paraan, magkakaroon ka ng pagkakataon na labanan ang mas malalakas na kalaban. At higit sa lahat, mas mabuti kung hindi makatakas si Sword Saint. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Earl sa pagkagimbal. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Loader. Isang makapangyarihan at dating mayabang na knight, ngayoy ganito na mag-isip. Siguro dahil sa matagal na pagkakakulong at walang tigil na pagpapahirap, tuluyan ang nabaluktot ang isipan ni Loader. Para sa kanya, walang sinuman ang dapat mabuhay, lahat sila, kailangang mamatay. Tiningnan siya ni Lin Tian ng may kasiyahan. Mukhang seryoso ka sa sinasabi mo, at ipinapangako ko sa'yo. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, biglang tumawa si Loader. Isang baliw at walang kahulugan na pagtawa, tila nawalan na siya ng kahit anong matinong pag-iisip. Narinig ng Elf Queen ang mungkahi ni Loader. Sa malamig at nag-aalalang tinig, sinabi niya, kung pakakawalan natin si Earl, maaari niyang ibunyag ang ating kinaroroonan. Napakalaking panganib nito, ngunit ngumiti lang si Lin Tian at tumugon ng may kumpiyansa, huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang lahat. Samantala, sa City of Light, nagkagulo ang isang tavern. Isang lalaki ang biglang sumugod papasok, humihingal habang ibinabalita ang kanyang nakita. Nakita ko si Earl. Nakabalik siya sa lungsod, pero putol ang isa niyang binti. Nag-ingay ang buong tavern. Hindi sila makapaniwala. Paano natalo ng ganoon kadali ang isang grupo ng mga bayani? May isang lalaking hindi mapakali. May kasama ba siyang iba? Totoo bang patay na si Negro at ang buong Snowstorm team? Sa puntong iyon, isang malakas na tinig ang sumagot. Oo. Patay silang lahat, maliban kay Earl. Tahimik na pumasok si Goblin Slayer sa silid, umupo sa harap ng bar, at walang emosyon na nag-order ng beer. Agad siyang nilapitan ng isang lalaki, puno ng pag-aalala. Goblin Slayer, lumaban ka rin ba sa labang iyon? Tumanggo lang si Goblin Slayer bilang sagot. Biglang lumapit ang isang lalaking nakasuot ng itim. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa mga goblin pagkatapos ng labanan. Sa malamig at kalmadong tinig, sumagot si Goblin Slayer. May daan-daang dambuhalang goblin, pati na rin ang mga mutated goblins. Pero pinatay ko silang lahat. Tahimik ang buong tavern. Isa-isang tumingin ang mga tao kay Goblin Slayer, at sa kanilang mga mata, may halong takot at paghanga. Nanginginig man, may isang bulong na lumaganap sa paligid. Talagang karapat-dapat siyang tawaging Goblin Slayer. Matapos marinig na nilipol ni Goblin Slayer ang lahat ng goblin, labis na nagulat ang mga tao sa tavern.
Pinuno sila ng paghanga, at halos sabay-sabay na nagpahayag ng papuri. Sa sobrang tuwa, inialok pa ng may-ari ng tavern ang alak niya ng libre. Ako na ang sisigot sa bayarin mo. Ang isang bayani tulad mo ay hindi dapat nagbabayad dito. Walang sino mang tumutol. Lahat sila ay sumang-ayon, sa dami ng goblin, lalo na ang mga mutated goblins, talagang imposibleng manalo ang Blizzard team. Pero sa sandaling iyon, may isang hindi inaasahang pangyayari. Biglang napuno ng matinis na tunog ang buong tavern, kasabay ng pagsulpot ng napakaraming maruruming paniki mula sa kung saan. Tila isang bagyong dumaan, patuloy silang lumilipad sa paligid, sinakop ang buong espasyo, at nagdulot ng matinding takot sa lahat ng nasa loob. Nagkagulo ang mga tao, kanya-kanyang bunot ng sandata, handang lumaban sa kakaibang grupo ng mga paniki. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, kalmado pa rin si Goblin Slayer habang iniinom ang kanyang beer. Sa isang iglap, kumapit ang mga paniki ng patiwarik sa kisame. Nagniningning sa pula ang kanilang mga mata. Tinignan lang sila ni Goblin Slayer at nagsalita ng walang interes. Mga bearang mamamatay tao lang pala, pero aaminin kong maganda ang pasok nila. Biglang lumabas ang isang nakakakilabot na tinig mula sa isa sa mga paniki. Nang bumuka ang kanyang bibig, bumungad ang matutulis niyang mga pangil. Goblin Slayer, sabi mo, daan-daang goblin ang nilabanan mo. Ibig sabihin ba nito, natagpuan mo na ang kanilang lungga? Alam mo namang napakahusay magtago ng mga goblin. Sa sandaling iyon, ang takot sa tavern ay napalitan ng pagtataka. Ngunit si Goblin Slayer ay nanatiling walang emosyon. Tahimik niyang ininom ang natitirang beer bago sumagot. Hindi ko pa alam kung nasaan sila, pero babalik ako para tapusin silang lahat. Lumipad papalapit ang paniki kay Goblin Slayer, saka nagsalita. Naniniwala akong kaya mong burahin ang mga goblin sa mundong ito. Pero paano kung kami na ang maghanap sa kanila para sayo? Kapag natunton na namin sila, maaari tayong magtulungan upang tapusin sila ng sabay. Dahan-daang tumayo si Goblin Slayer, saka tumalikod at lumabas ng tavern. Hindi ako interesado. Ayaw kong gumalaw sa gabi. At lalong hindi ako sanay makipagtulungan sa iba. Nag-alab ang galit sa mata ng paniki. Pero sa halip na magalit ng todo, ngumiti ito, tila nagsisisi. Sayang, dahil ibig sabihin nito, amin na lang ang lahat ng gantimpala. Ngunit hindi man lang natinag si Goblin Slayer. Walang pakialam, patuloy siyang lumakad palayo. Samantala, sa Demon Forest. Gabi, natatakpan ng libu-libong paniki ang liwanag ng buwan, lumilipad sa madilim na langit. Isang tanawin na magpapanginig sa kahit sinong maliga sa lugar na ito. Matapos ang maingat na paghahanap sa lugar kung saan naglaban ang grupo ni Lin Tian at ang Blizzard team, biglang huminto ang mga paniki. Isang paniki ang lumapit sa leader nila. Captain, ano sa tingin mo? Mukhang wala namang goblin army rito. Sumangot ng hangin ang captain, saka ngumiti. Amoy dugo, hanggang dito lang ito. Sigurado akong nasa likod ng talon ang hinahanap natin. Sa isang iglap, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na lumipad papasok sa kuweba. Nagulat ang mga goblin guard sa biglaang pagsulpot ng mga paniki, ngunit dahil nasa loob sila ng isang kuweba, hindi nila ito itinuring na kakaiba. Hindi nila naisip na ang mga paniking ito ay hindi ordinaryo. Dahil dito, hindi sila nagtaas ng alarma. Habang lumilipad ng palalim sa kuweba, nakita ng mga paniki ang daan-daang goblin na natutulog. Ngunit may isang bagay na hindi nila inaasahan. Isa lang ang mutated goblin. Mali ba ang impormasyon? Naisip ng commander. Ayon kay Goblin Slayer, may dambuhalang goblins dito. Pero sa nakikita ko, isa lang itong pangkaraniwang goblin tribe. Nang mapagtanto nilang walang panganib, isang malagim na desisyon ang ginawa ng mga paniki. Nagningning sa pula ang kanilang mga mata. Sabay-sabay silang sumugod pababa, ang kanilang matutulis na pangil, handang sugatan at lunurin sa takot ang kanilang mga biktima. Ngunit habang papalapit ang mga paniki sa mga goblin, biglang isang makapangyarihang sinag ng liwanag ang tumama sa kanila. Hindi nila inaasahan ang pag-atake, huli na para makaiwas. Malakas silang sumalpok sa pader ng kuweba. Sa katahimikan, marahang umalingaw ang mga yapak ng isang papalapit. Malamig ang tingin, matibay ang hawak sa kanyang sandata, si Ephra ay dumating. Nanlaki ang mata ng leader ng mga paniki. Isang tao dito sa lungga ng mga goblin. Agad niyang nakilala kung sino siya, ang banal na babae, si Ephra. Isang patibong. Napagtanto ng mga paniki na nahulog sila sa patibong ni Lin Tian. At bago pa sila makakilos, mula sa dilim, isang hilera ng higanteng goblin ang lumitaw,
dala ang mga kahoy na may apoy. Dahan-dahan nilang pinalibutan ang mga paniki, nililimitahan ang kanilang galaw. Napagtanto ng isang paniki ang panganib at napasigaw, "Captain, hindi tayo makakatakas. Ano ang gagawin natin?" Sa sandaling iyon, isang malamig na tinig ang pumuno sa paligid. "Kung nandito lang kayo para sumipsip ng dugo, gusto kong makita kung hanggang saan ang kakayahan nyo." Si Lin Tian, ang leader ng Goblin Tribe, ay lumitaw mula sa likuran. Ginamit ng paniki ang kanyang pulang mata upang suriin si Lin Tian, at agad niyang napagtanto kung sino ito. Mabilis siyang pumagaspas ng kanyang pakpak, at sa isang iglap, nagsimulang magbago ang anyo ng lahat ng paniki. Nagulat ang mga goblin. Sa harap nila, ang mga maruruming paniki ay naging mga magagandang babae, mga nilalang na may nakakatuksong kagandahan, ngunit may madilim na layunin. Isa sa kanila, puno ng kumpiyansa, ang ngumiti. "Ngayong nadiskubre mo na kami, wala nang dahilan para magtago. Wawasakin na lang namin kayong lahat. Isa lang kayong pangkaraniwang goblin tribe, wala kayong laban sa amin." Ngunit hindi natin nagsilintian. Sa halip, kalma niyang inactivate ang kanyang skill upang basahin ang impormasyon ng vampire sa kanyang harapan. System display. Pangalan, Lily. Level, 61. Lahi, Vampire. Titulos, Countess of the Immortal Curse of God. Stats. Health, 1970. Strength, 500. Defense, 500. Skills. Blood Drain. Bloodthirst. Shadow Transformation. Kabuuang lakas, 2,800. Habang tinitingnan ni Lin Tian ang stats ni Lily, napagtanto niyang isa itong mabigat na kalaban. Ngunit sa kabutihang palad, handa na siya. Matagal na niyang natanggap ang impormasyon tungkol sa paparating na pag-atake ng mga cold-blooded mercenaries sa kanyang Goblin Tribe. Sa sandaling iyon, pumailan lang si Lily sa hangin. Malakas niyang pinagalaw ang kanyang pakpak, lumikha ng isang shockwave na tumama sa mga goblin, dahilan para sila'y matangay. Puno ng kumpiyansa, ngumiti si Lily. "Tingnan natin kung mauuna akong pumatay sa inyo, o kung masusunog ako sa apoy nyo." Sa halip na matakot, ngumiti lamang si Lin Tian, isang malamig at mapanganib na ngiti. Saka siya nagbigay ng utos. "Simulan na natin." Sa likod niya, sabay-sabay na gumalaw ang mga higanteng goblin. Sa parehong tiyempo, gumawa sila ng isang kakaibang posisyon at sabay-sabay na sumigaw. Hallelujah! Sa isang iglap, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang bumalot sa kanila. Ito, ang pinakakinatatakutang sandata ng mga vampira. Isang nakakapasong liwanag ang bumalot sa buong kuweba. Sa matinding sakit, nagsimula ang mga vampire na sumigaw. "Ano to? Bakit may holy power ang mga goblin na to?" Sigaw ni Lily, hindi makapaniwala. Ngunit huli na, naubos na ang lakas nila bago pa man sila makalaban. Nang makitang wala na silang kakayahang lumaban, inutusan ni Lin Tian ang mga goblin na huminto. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit kay Lily, nakatitig sa kanya. "Kung ipagpapatuloy natin to, walang makikinabang sa atin pareho. Kaya paano kung mag-usap tayo?" Tumingin siya diretso kay Lily, walang takot sa kanyang mga mata. "Alam kong nandito kayo para sa reward money. Pero isang bagay ang hindi ko maintindihan. Ano bang ginagawa ng mga tulad niyong blood-sucking creature sa pera?" Nanigas si Lily. Sandali siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos, umiwas siya ng tingin. Sa mababang boses, sinabi niya, "Mahirap makitungo sa simbahan, pati na rin sa Sword Saint. Napilitan kaming pumirma ng kasunduan na bawal na kaming sumipsip ng dugo ng tao. Kung gusto naming mabuhay, kailangan naming bumili ng dugo. At para makabili, kailangan naming kumita." Labis na nagulat si Lin Tian sa narinig niya. Sa sandaling iyon, isang bagong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. "Kung makuha ko ang tiwala ng mga vampirang ito, ang lakas ng Goblin Tribe ay lalong lalakas." Sabi ni Lily, hindi niya kayang salungatin ang simbahan at ang Sword Saint. Naintindihan naman ni Lin Tian at nag-alok ng alyansa. Nagulat si Lily sa alok na ito. Bago pa siya makasagot, ipinakita ni Lin Tian ang kanyang mabuting intensyon. Pinatigil niya ang kanyang mga tauhan sa pag-atake sa mga babae gamit ang banal na kapangyarihan. Sinabi rin niyang magbibigay siya ng dugo para sa kanila. Tumayo ang mga babae, parang hindi masyadong nasaktan. Hindi agad pumayag si Lily sa alok ni Lin Tian. Iniisip niya na ang dami ng dugong maibibigay niya ay hindi sapat para matustusan ang lahat ng kanyang mga tauhan sa mahabang panahon. Ngumiti si Lin Tian at sinabi, sa ilang sinaunang teksto, madalas nababanggit na ang mga bato ang namamahala sa asensya ng dugo ng mga tao.
Pero sa ilang demonyong nilalang, ang dugo at asensya ay hindi lang pinagmumula ng lakas buhay, kundi pwede ring pumalit sa dugo ng tao, tumutulong sa kanila na mapanatili ang buhay o kaya'y mapalakas pa sila. Naguguluhan ang mga babae sa sinabi ni Lin Tian. Para silang walang alam sa mga sinabi niya. Nagbulungan sila, Kapitan, naiintindihan mo ba ang sinabi niya? Nakita ni Lin Tian ang naguguluhang ekspresyon ni Lily na may malalaking mata. Medyo napahiya siya, umubo siya ng bahagya bago magpaliwanag. Ayon sa alamat, may demonyong nilalang na tinatawag na lustful ghost, na natuklasan noon pa na ang asensya ng dugo ay may espesyal na epekto. Simula noon, itinuring nila ang pagsipsip ng asensya ng dugo bilang pangunahing pinagmumulan ng kanilang buhay. Hindi na nila kailangang mandembong o pumatay. Kailangan lang nilang gumala at magnakaw ng asensya ng dugo mula sa kanilang biktima para mapanatili ang kanilang enerhiya at kapangyarihan. Pagkatapos nito, buong kumpiyansa na nagmayabang si Lin Tian, ang mga dugo namin, baka kulang sa lahat, pero hindi kami kukulangan sa asensya ng dugo. Kung magtutulungan tayo, garantisado kung hindi kayo mauubusan ng dugong maiinom. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Lin Tian, nag-usap-usap ang mga babae. Parang narinig ko na yan, pero totoo ba yan? Hindi kaya niya tayo niloloko. Sumagot si Lily, totoo man o hindi, malalaman natin kapag sinubukan natin. Pagkakita kay Lily na sumusulong, hinawakan agad ng isang babae ang kanyang kamay at sinabi, Kapitan, mga tao tayo ng Cortez. Nakakulong ang Count ngayon, hindi ba dapat tayong maghintay sa kanya? May determinasyon sa kanyang mga mata, naniniwala si Lily na dapat subukan ang pamamaraang ito. Iniisip niya, pagkatapos ng daan-daang taon, maraming miyembro na ng team natin ang namatay. Kung totoo ito, hindi na tayo magdurusa o makikipagsapalaran sa hinaharap. Pumunta ang mga babae at si Lin Tian sa isang liblib na kuweba. Ang buong espasyo ay puno ng kakaibang nakakatuwang ungol. Ang katawan ni Lily ay paulit-ulit na itinulak, basang-basa sa pawis mula sa sobrang pagod. Ang ibang mga babae na nakasaksi sa eksenang ito ay namumula ang mga mukha, puno ng kahihiyan pero may kasamang pananabik. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na buntong hininga ng kasiyahan. Nanlaki ang mga mata ni Lily at namula ang kanyang mukha mula sa sobrang kasiyahan. Hindi niya inaasahan na gagana ang pamamaraang ito, nagbibigay sa kanya ng lakas na higit pa sa pag-inom lang ng dugo. Nagulat ang mga babae, totoo ba talaga ito? Gusto ko ring subukan. Nagmadali ang mga babae patungo kay Lin Tian, pinagpapalo siya ng mga halik, hindi pinapansin ang kanyang pakiusap na tumigil at kumalma. Dahil ang kuweba ay puno ng malalakas na goblins, walang bisa ang pakiusap ni Lin Tian at kinailangan niyang labanan ang mga babae ng sabay-sabay. Matapos ang matinding laban, ramdam ni Lin Tian ang matinding pagod. Para bang manhid ang kanyang mga kasukasuan. Ang Elf Queen ay, ngumiti ng may panunuya, salamat, boss, sa iyong matinding pagsisikap. Napabuntong hininga si Lin Tian at mahina niyang ibinulong, ang mga vampire na ito, parang matagal ng gutom. Sa mga sandaling iyon, si Lily ay labis na nasiyahan. Lumapit siya kay Lin Tian at sinabing handa siyang makipagtulungan. Gusto niyang malaman kung ano ang nais nitong ipagawa sa kanya. Ipinaliwanag ni Lin Tian na ang kanyang cave ay natatakpan ng dilim sa buong taon, kaya perpekto itong tirahan para sa mga vampire. Iminungkahi niyang doon na sila manirahan at ang kanilang magiging tungkulin ay protektahan ang cave at tiyakin na walang makakapasok ng walang pahintulot. Nagulat si Lily sa kasimplehan ng utos na ito, ngunit bilang isang matalinong pinuno, alam niyang hindi ganoon ka-simple ang lahat. Gayunpaman, ang mga benepisyong inaalok ni Lin Tian ay labis na kaakit-akit. Kaya naman, masaya niyang tinanggap ang alok at nangakong babantayan ang cave at gagawing isang hindi mapasok na kuta. Matapos ang kanilang kasunduan, umalis na rin si Lin Tian. Sa kanyang mukha ay lumitaw ang isang kampanteng ngiti, matagumpay niyang naisakatuparan ang kanyang plano. Simula ngayon, ang lakas ng kanyang tribo ay tataas ng malaki. Ilang sandali ang lumipas, kumalat sa City of Light ang balita na ang elite mercenary group ay tuluyang nawalan ng koneksyon. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga explorers na sugurin ang mga goblin, sila ay nabigo. Sa isang tavern, isang mainit na pagtatalo ang sumiklab. Duwag ka, matagal na akong naiinis sa'yo. Ni hindi mo nga kayang harapin ang mga goblin, pero nagyayabang ka na isa kang diamond level adventurer. Isang lalaking nakasuot ng itim na kapa ang pasiga na sumagot, "Wag mo akong pagsabihan. Wala akong oras para tulungan kang kumita ng pabuya.
Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng tavern, dahilan upang maputol ang kanilang pagtatalo. Isang babae na may gintong buhok ang pumasok. Nagulat ang lahat, ang Sword Saint. Mabilis na napuno ng tuwa ang tavern nang mapagtanto nilang tuluyan na siyang gumaling. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, bumalot ang katahimikan. Nakaupo ang Sword Saint sa gitna ng silid, na papalibutan ng maraming adventurers. Isang lalaki ang lumapit at nagtanong, Sword Saint, balak mo bang pumunta mag-isa sa Dragon Island? O nais mong magtipon ng hukbo para harapin ang mga goblin? Tumanggo siya at sinabing, tama ka. Sa ganitong paraan, masusugpo natin ng sabay ang tribo ng dragon at ang mga goblin. Nag-aalalang nagtanong ang isa pang lalaki, magagawa ba natin ito? Karamihan sa amin ay mabababang antas lamang na adventurer. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit na may matibay na kumpiyansa, hindi na kailangang magduda. Handa akong tumulong. Sasamahan ko ang Sword Saint sa kanyang misyon upang ipagtanggol ang katarungan. Ako na ang mag-aayos ng hukbo upang sugpuin ang mga goblin. Ang lalaking ito ay si Allison, isang diamond-level adventurer. Tiningnan siya ng Sword Saint at tila nasiyahan siya sa kanyang determinasyon. Agad niyang itinalaga si Allison bilang pinuno ng hukbo upang harapin ang mga goblin. Pagkatapos, tumingin ang Sword Saint sa lalaking may itim na kapwa at sinabi, alam kong kaya mong kontrolin ang mga bagay gamit ang mahika. Ang tanging paraan para makarating sa Dragon Island ay sa pamamagitan ng barko. Kaya gusto kong malaman, handa ka bang sumama sa akin? Nagulat ang lalaki sa alok na ito. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, yumuko siya at may tuwang tinugon, sige. Isang malaking karangalan ang lumaban sa tabi ng Sword Saint. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Alam niyang kapag naging matagumpay ang misyong ito, tiyak na aakyat siya sa ranggo at magiging isang big-tier adventurer. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.